Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolwoman Resali Umalay, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang isang sospek matapos ang isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Coronadal City na nagresulta sa pagkakakumpiska ng hinihinalang shabu. Yan ang balitang aking tinutukan. 6 na lalaki ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Purok Spring 3, Barangay Morales, Coronadal City noong Hunyo 1 taong kasalukuyan. Kinilala ang sospek na si alias Pito, residente ng Purok Kalipa, Barangay New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat. Pinangunahan ng South Cotabato Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Coronadal City Police Station, City Police Drug Enforcement Unit at PDEA Regional Office 12. Na-recover mula sa suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 0.13 grams na may tinatayang halaga na 884 pesos. Nakumpiska din ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 3.98 grams at tinatayang halaga na 27,064 pesos. Ang suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling pinaalalahanan ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa kampanya laban sa ilegal na droga sa pamamagitan ng agarang pag-uulat ng anumang kahinahinalang aktibidad sa kanilang komunidad. Alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resali Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Samantala, arestado ang 2 regional most wanted persons sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa ng tauhan ng Cavite Police Provincial Office. Ibabalita yan ni Patrolman Emerson Abido. Regional most wanted persons na nakaharap sa mabibigat na kaso ang magkahiwalay na naaresto ng mga otoridad sa Cavite noong June 1, 2026. Unang naaresto ang isang suspect na nakaharap sa kasong rape sa isinagawang police operation ng Cavite Provincial Intelligence Unit at warrant personnel ng Imus Component City Police Station sa Barangay Buhay na Tubig, Imus City, bandang 1:00 ng hapon. Kinilala ang akusado bilang si alias Jun, residente ng Imus City. Siya ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape sa ilalim ng Article 266 A and B
ng Revised Penal Code. Ang warrant ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 4 ng Imo City noong May 29, 2026. Walang inirekomendang piyansa para sa nasabing kaso. Samantala, bandang alas 3 ng hapon, matagumpay ring naaresto ng mga tauhan ng Bacoor Component City Police Station ng isa pang regional most wanted person sa Barangay Bayanan, Bacoor City. Kinilala ang suspect bilang si alias Rafa, residente ng Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Siya ay nahaharap sa kasong trafficking in person at naaaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 119 ng Bacoor City noong March 4, 2026. Tulad ng unang kaso, wala ring inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ayon sa ulat, agad na ipinaalam sa dalawang akusado ang kanilang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanilang lubos na nauunawaan. Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng pulisya habang isinasa ilalim sa kaukulang legal na proseso. Mula dito sa Cavite Police Provincial Public Information Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Emerson Nabito. Alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Abido. Hindi na nakapalagpa ang isang sospek habang nasagip ang isang menor de edad sa isinagawang entrapment operation sa Bacoor City Police Station sa lalawigan ng Cavite. Tinutukan niya ni Police Corporal Doris Kaisip. Mga otoridad ng isang menor de edad na dalagita matapos umunong takutin at pilitin ng isang lalaki na makapagkita sa kanya kapalit ng hindi pagpapakalat ng isang sensitibong video. Ayon sa hepe ng Bacoor Component City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Alexi Desamito, humingi ng tulong ang biktimang si alias Nene kasama ang kanyang ama matapos umano siyang pagbantaan ng sospek na si alias June. Batay sa kanilang reklamo, pinipilit umano ng sospek ang menor de edad na makipagkita at muling makipagtalik sa kanya. Nagbanta rin umano itong ikakalat sa ibang tao at sa social media ang isang pribadong video kapag hindi siya sinunod ng biktima. Agad namang nagsagawa ng entrapment operation ang mga tauhan ng Women and Children Protection Section, Intelligence Unit at SWAT ng Bacoor Police sa isang hotel sa Bacoor City. Ay kinasang entrapment operation, tuluyang nasakote ng mga otoridad ang nasabing suspect. Nakumpiska rin mula sa kanya ang isang caliber 38 revolver na may kasamang bala, isang cellphone na naglalaman umano ng sensitibong video ng biktima at iba pang personal na kagamitan. Ligtas namang nasagip ang menor de edad. Samantala, 2 ring hotel staff ang naaresto at nahaharap sa kasong obstruction of justice matapos umanong hadlangan at makasagabal sa operasyon. Matapos ang matagumpay na entrapment operation, nahaharap ngayon ang suspect sa mga kasong multiple counts of statutory rape, grave threat, grave coercion, attempted rape in relation to RA 11648. Paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code at illegal possession of firearms and ammunition sa ilalim ng RA 10591. Sa kasalukuyan ay inihahanda na ang mga kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng mga kaso laban sa suspect sa Bacoor City Prosecutor's Office. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa Cavite Police Provincial Office, ang tahanan ng mga bayaning pulis, ako ang inyong PNN correspondent. Alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Kaisip. Nagsanib puwersa ang Philippine National Police at Land Bank of the Philippines sa isinagawang seminar hinggil sa Government Purchase Card Program na ginanap sa Camp Crame. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Sari Bernales. Binuksan ng Philippine National Police ang pinto para sa isang mas mabilis at modernong sistema ng pananalapi. Matagumpay na inilunsad ng Directorate for Controllership ang seminar ukol sa Introduction and Implementation of Government Purchase Card Program ngayong araw, 2 ng Hunyo, sa PNP Bulwagang Lapu-Lapu dito sa Campo Crame. Personal na dinaluhan ni Police General Jose Melencio Nartatis Jr., Chief Philippine National Police, ang mahalagang aktibidad na ito. Sa pagtutulungan ni na Police Brigadier General Dindo R. Reyes, the Acting Director for Controllership at Miss Myla M. Espirito, Department Manager ng Land Bank Camp Crame Branch, hinimok ang organisasyon na tuluyan ang iwanan ng lumang sistema ng abono at cash advance. Ang GPC ay isang espesyal na credit card mula sa Land Bank.
Idinisenyo ito upang gawing isang swipe o digital na proseso na lamang ang pagbili ng mga maliliit na operational supply, travel expenses at iba pang agarang pangangailangan ng pambansang pulisya sa buong bansa. Sa halip na dumaan sa mahabang pila at makapal na papeles, ang makabagong hakbang na ito ay direktang tumutugon sa mission ng PNP-focused agenda, partikular na sa digital transformation at integrity enhancement. Sa pamamagitan ng GPC program, pinapatunayan ng PNP na seryoso ito sa modernisasyon. Lubos nitong inaalis ang burokrasya sa mga maliliit na procurement at tinitiyak na ang bawat sentimo ng pondo ng bayan ay malinaw, mabilis at elektronikong audit trail na agad na makikita sa computer. Ito ay malinaw na patunay na ang pamunuan ng pambansang pulisya ay patuloy na nagpapatupad ng mga makabagong solusyon upang mapataas ang kalidad ng serbisyo at mapabilis ang suporta sa mga unit na nasa field, alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Bulwagang Lapu-Lapu, Campo Crame, ako po si Chuchu Human Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Ipinagdiwang ng Philippine National Police ang matagumpay na pagtatapos ng kanilang summer sports program na naglalayong bigyan ang kabataan ng masigla, makabuluhan at produktibong gawain ngayong bakasyon. Patrolwoman Dara Falogme sa report. Matagumpay na isinagawa ng Philippine National Police ang closing and awarding ceremonies ng 2026 PNP Summer Sports Training and Recreational Program sa Camp Crame nito lamang ikadalawa ng Hunyo bilang pagtatapos ng 5 linggong pagsasanay at mga gawaing pampalakasan na nilahukan ng mga kapulisan at ng kanilang mga dependents. Layunin ng programa na isulong ang holistic development ng mga kalahok sa pamamagitan ng iba't ibang sports at recreational activities. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr. na kinatawa ni Police Lieutenant General Bernard M. Banak, Deputy Chief PNP for Administration, ang kahalagahan ng programa bilang bahagi ng mga inisyatiba ng organisasyon para sa moral at welfare ng mga tauhan. Ayon sa mensahe ng PNP Chief, mahalagang mapanatili hindi lamang ang kahusayan ng mga kapulisan sa kanilang tungkulin sa paglilingkod sa bayan, kundi maging ang matibay na ugnayan ng kanilang mga pamilya at ang paghubog sa kanilang mga anak at dependents. Sa pagtatapos ng programa, kinilala at ginawaran ang mga natatanging kalahok bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap at kahusayan sa iba't ibang larangan ng sports at recreational activities. Pinagtibay rin ng aktibidad ang PNP Focused Agenda sa personal moral and welfare na nagbibigay diin na ang kapakanan ng mga tauhan at ng kanilang pamilya ay mahalagang salik sa pagpapanatili ng kahusayan at kahandaan ng organisasyon sa pagtupad sa adhikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Walang takas sa batas ang isang lalaki matapos mahuli sa isinagawang checkpoint operation ng mga otoridad sa Pulangi Albay na nagresulta rin sa pagkakakumpiska ng baril at hinihinalang iligal na droga. Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. sa detalye. Nauwi sa pagkakaaresto ng isang 40 anyos na magsasaka ang tangkang pag-iwas sa checkpoint matapos itong mahulihan na hindi lisensyadong baril at hinihinilang illegal na droga kasunod ng insidente ng pagkakabangga ng minamanehong motorsiklo sa isinagawang operasyon ng pulisya sa Pulangi Albay. Matagumpay na naresto ng Pulangi Municipal Police Station ang suspect sa isang routine checkpoint operation bandang alas 11:30 ng umaga sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay Matakon, Pulangi Albay. Kinilala ang suspect sa alias na Leo
residente ng Libon Albay. Sinubukang umiwas sa checkpoint ng suspect matapos mapansin ang presensya ng mga otoridad. Sa sinagawang standard verification, hiniling sa kanya na ipakita ang lisensya sa pagmamaneho o anumang valid na pagkakakilanlan. Gayunman, nang siyasatin ang dala nitong itim na body bag, natuklasan ng isang pulis ang isang caliber 38 revolver. Kabilang sa mga nakumpiska sa operasyon ang isang caliber 38 revolver na may markang MFTD by Arms Corporation of the Philippines at serial number 20387 na kargado ng 5 bala, 3 karagdagang bala para sa caliber 45 at isang sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2 gramo at may titeng standard drug price na 13,600 pesos. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng pinigting na police visibility at checkpoint operations, isa sa mga estratehiya na nakapaloob sa PNP Focus Agenda, particular sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations. Bahagi ito ng mas malawak na Safer Cities Initiative na layuning palakasin ang presensya ng pulisya sa mga strategic lugar upang maiwasan ang kriminalidad at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Mula dito sa Bicol Region, ako po si Police Staff Sergeant Merculito P. Lovendino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Police Staff Sergeant Lovendino Jr. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga real-time replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayo magtapos, binabati po namin ng maligayang kaarawan si Police Captain Leonardo Sorio ng CIDG. Naway patuloy po kayong pagpalain at bigyan ng kalakasan. At ngayong darating po na June 14, 2026, Pamanang Lahi, 128th Philippine Independent Day, magkakaroon din po ng gift giving sa Calamba, Laguna this June. 150 na mga bata ang bibigyan ng ngiti ng Nariag family. Taos-pusong pasasalamat po sa lahat ng officers at members ng Nariag na walang sawang nagbibigay ng suporta, oras at dedikasyon sa grupo. Malaking bahagi po ang inyong pagtutulungan sa tagumpay ng ganitong mga aktibidad. At sa June 28, 2026, alas 7 ng umaga, magkakaroon po ng Fun Run for Health, Run for Awareness, Run for a Better Tomorrow, na may temang Fun Run for a Cause. Muling nagpaalala ang pambansang pulisya kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatsyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation, disinformation at iba pang online platforms. Labanan ang fake news sa bar, ugaliing mag-fact check at magbahagi lamang ng tama, beripikado at mapagkakatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan, at pagkakaisa sa komunidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Resalie Umalay, maghahatid sa tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.